Tayo po'y manalangin, o aming Diyos, na buhay at makapangyarihan sa lahat, ang aming pong pagnanais na muli kayong makasama sa oras na ito. At iniling namin ng inyong banal na Espiritu na mangunat mangusap sa aming mga buhay at patuloy ka namin papurihan at sambahin. Ito po ang aming pagsamot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos na pinagmumulan ng karunungan at kaalaman ng papuri at katapilan. Iliw sa pagtanggap sa esensya ni Kristo Jesus, ang ulo na lumahas sa kanyang kalalagad upang sumunod sa Kanya. Maligayang pagtanggap sa malayang pagkilos ng Espiritu Santo sa ating kalagitnaan, tagapagdala ng unawa at tagapagturo ng mga bagay na naukol kay Kristo. Sa isang Diyos na manlilika, tagapaglandas at pagpapalibay, pagpapahuli at salamat sa araw na ito. Pagpalain nawa ang ating pagsasama-sama upang magtuloy at maglingkod sa Diyos na bukal ng walang pagpapala. Purihin natin ang kanyang pangalan. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, ang iyong anak na si Jesus, halip mo po sa pangalan ng mga tao upang tulungan sila. Huwag po sa disbis ng mga bundok upang magtulog. Dalangin namin ang iyong pagpapala para sa araw na ito ng aming sama-samang pinagdiriwang ang linggo ng Edukasyong Kristiyana. Pangunahan mo po kami at pagkalooban ng biyaya upang kilalanin ang maraming ambag ng sama-samang pag-aaral upang kami ay lumago sa pagkakilala at nananampalataya sa iyo. Pagpalain maging mga tagapagturo kami nagpupursiling matuto, kami naghahanap naway masumpong upang aming mga tahanan at iglesia ay mapuno ng pagnanais na sumunggit sa iyo upang kami lumago sa paglilingkod at pagbibigay para sa kapulhan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at kapilang Diyos. Amen. Ang
wala tayong maitatapong ano pa man sa Panginoon. Nahayag sa liwanag ang mga gawa mabuti na hindi naman ang kasamaan. Bilang bayan ng Diyos, nagtitibay natin sa siya lamang ang makapagpapatawad sa ating mga kasalanan at sa Kanya magmumula ang ating kaligtasan. Sa ating paglapit na may kapakumbabaan, alalahanan natin lumalapit na kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang nangyarihan pa siya sa para tulungan kayo. Palikuran ng mga taong masama ang masasama nilang ugali at baguhin na ang masasama nilang pag-iisip. Kung galit loob na sila sa Panginoon na ating Diyos, dahil kaawaan at pagkatuwarin sila. Gawin natin ang isang sandali ang katahimikan para sa Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos na tumawag sa atin, kilala tayo sa ating mga pangalan. Ang isang Diyos na nagtanim ng binhi ng pananali at pag-unawa sa ating puso, ay may kapangyarihang makita ang ating pagiging kampante sa spiritual nating pamumuhay. Mabagal sa pagunlad at walang interes sa paglagong Kristiyano, ay siya yung Diyos na napapaalala sa atin sa katiyakan ng habag na marapat natin tanggapin. Sarana ng Diyos sa pagpapatawad at pagkakaloob ng awa. At ganito ang sinabi o sinasabi ng kanyang mga salita. Ganito ang gagawin tutipan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon. Itatalayin ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Bayan ng Diyos, paniwalaan ng mabuting balita. Kay Kristo Jesus, tayo ay tinatawag. Sa diwang ito, batiin natin ng kapayapaan ang bawat isa. Kahit lahat ay tumayo at pagpagyan, habang ginawin po natin ang mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon, nakikita ko ang walang iyan. O mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon, nakikita ko ang walang iyan. O mahal kita sa Panginoon.
the love of the Lord. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw. Ito ang araw. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Nagawa ng Diyos. Tayo masaya. Tayo masaya. At purihin siya. At purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo masaya. At purihin siya. Ito ang araw. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Dito, mga kabalita mo na. Kasi nalipasa-pasa rin ba siya? Sige, muna, yung mga birthday celebrants, no? Ngayon sa September. September 2, si Glory, Del Castillo. September 4, September 6, Joe Mariana Landon. September 11, Peter Santillo, September 20, si Pia Amelie Tiglasan. At September 24, Manuel Dasig Jr. Pawilang ko na sila. Tinatawagan po natin ang pala yun. Okay. At po ang ating regular na gawain ng ating simbahan, ang midweek prayer meeting, nagkaroon na po yan yung Netflix ng every Netflix, yung first 3 Wednesdays ay sa simbahan. Last Wednesday, so yung tapos ang Netflix, ang Silwan, ay sa mga bahay, nag-invite po kami, nag-hihikayat kami, kasi nasa ako magkakalaw ng isang lugar pa sa kanilang tahanan, kung saan tayo makapag-lunsad na ating prayer meeting. So sana po ang sinong po pwede makapag-bigay ng panahon para sa paglulunsad ng prayer meeting sa kanilang bahay, ay sabihin ng Pastor, sa sinaman sa membro ng konsilyo. At yung pong prayer practice every Sunday after service. Tapos so pupunta na po tayo sa mga balita mula sa mga organisasyon ng simbahan. Pero yung mga
ating lahat. Noong September 5 po, kami po ang inyong pong lingkod at ang ating kapatid na Venus ay dumating po ng isang meeting na ginanap po sa UCCP Caridad. At ang tema po ng aming napamitinan ay ang Challenges of Following Christ. Yun po ang aming tema ng pinag-aralan noon sa UCCP Caridad. At ipinapaalala ko lamang po sana ang ating pong signature card na hindi pa po natin na ibigay. Last day na po sana ng September 5. Pero meron pa po namang gawain na darating this coming September 18. Sana po ay maisabit na po natin yun at yung pong ito po ang panibago nilang binigay. Kasi yung last po, halos hindi po napuno. So sabi ko kay Ate Venus na nag-uusap kami papunta ng UCCP Caridad. Nakakala tayo lang pasay ang hindi pa nakapag-limit. Chinek ko po lahat. From local churches po, lahat po sila ay nakapag-limit na ng ito po yung tig 20 pesos po ito. Sabi ko kay Ate Venus na pupunaan ko na lang at least na lang po ito ay panibago para po panibago na lang po natin i-release sa kanila. At yun po ating piggy bank po, yun po sana ay maibigay na rin natin sa Ellenwood kasi meron pong gaganapin meeting. Wala kami po kasi nag-usap na po kami ng ating kapatid na Venus na bahala na ang Diyos ang magpapala nito, dagdagan na lang ito mamaya. Pagtapos ng church po natin, ay kung sino po yung mabuting puso na magdagdag po sa aming piggy bank at sa signature card para ma-i-remit na po namin dito. Yun lamang po, magandang umaga po. May idadagdag po ang ating kapatid na Venus. Makikiusap po ako, mamaya itong piggy bank natin kasi siguro wala pa 500 ang naman yan. Noong nakaraan, naka 2,000 plus tayo. Ngayon wala pa. Wala pa yan. Kailangan na yan, kukunin na yan sa September 18 sa FMC Fellowship sa Ellenwood, Malati. Siguro, pakiusap sa mga kababaihan, baka maka-attend tayo lahat yan kasi andyan lang po yan sa Ellenwood, gaganapin. Ang Madrid ng Praise and Worship ay South Manila. Kaya, supportahan natin ang South Manila kasi masaya sila ngayon, masaya tayo kasi bumaba na ang mga fellowship dito sa South Manila, hindi na lahat sa Cavite. Karagdagan lang po, announcement sa October 11, yung MFG anniversary, 75th anniversary gaganapin sa PCO Las Marias. Ang host ko ay ang LCSMC. Kaya nakiusap ang ating presidente na sana a-attend tayo. Hindi naman sa pilitan, yung mga gusto lang kasi para naman hindi nakakaya sa ibang mga conference na pag pumupunta kami doon, mas marami sila, eh tayo konti lang kasi kasi malayo. Eh dito ngayon, malapit lang. Kaya nakiusap ang President sa suporta ng taga-LCSMC na makadalo. Ang registration po dito ay 300. Kung sino po ang gusto magpa ng t-shirt, order ng t-shirt. Sa NFG ay 250. Magpagkain na po kayo sa akin arahan. Order natin sa ating Presidente. Ito po ay violet ang kulang. Booking po ang dito kaya 300 ang registration para wala na daw paghanda-handa ang taga-SSB. Tapos, in advance na ang pag-announce sa Pistang Kabuhayan, hindi na Pistang Kabuhayan, Pistang Kababaihan. Nagaganapin sa October 18 sa UCCP sa Litran. Hindi naman tayo magdala ng paninda. Siguraduhin lang magbantay para na hindi si WA, para daw si WA maka-attend, iba yung magbabantay. Tapos, ang naka-assign sa South Manila na dadami na pagkain ay bukas. Kaya sa
salamat naman at prutas kasi yung iba kakanin, mga iba-iba by cluster ang pagdala ng pagkain. At ang naka-advance po na announcement, ang Love Fellowship, dalawa pa ang pinag-usapan dito na dinyo, ang tramway at ang shalom. Ngayon kasi ang tramway, nag-inquire na sa tramway, 548 per head. Itulo ka na yun. Ngayon, ang sa shalom, buffet pa rin, pero yung mga nakaating, alam niyo naman buffet, pero isang ano lang yun, isang puntahan na yun. Gusto yung papalik-balik, kaya sabi, sa tramway na lang. Kasi gano'n din yung registration. Kaya kung sino yung, dito naman walang disabilitan. Kung sino lang yung gusto ang handang mag-register, yan ang registration. Pero ang ano dito is 540. In-advance lang ito para makapag-handa at dito kasi gaganapin sa South Manila. At sa Pistang Kababaihan pala, ang Pasay ay mayroon tayong presentation. Ang pinili ng ating presidente ay folk song. Christian na hindi okay. Kasi ano yan, folk dance at folk song. Eh, ang pinili ng presidente natin ay folk song. Kasi daw baka pag folk dance, ang dalawa lang daw sasayaw. Ngayon, mag-isip na tayo kung ano i-present natin. Sa ano pa naman ito? October 18, malayo pa. Kaya makapag-isip na tayo kung ano yung naisipan yung kanta na about ano daw. Tapos, pwede rin naman kung sayaw, kung kakayanin. Basta, mga Christian song ang gagawin. Pwede naman yung gawa ng lyrics na basta kaya yung tinatanong yung Caritas, may kanta silang Christian song pero gagawa nila ng step kasi gagawin daw nila folk dance. Kaya mag-iisip tayo kung ano yung dapat natin nakansin. Yan lamang po. Para naman po sa kabalitaan sa ating konsilyo, last Wednesday po nagkaroon tayo ng meeting with our DME ABAG regarding the financial assistance for the conference. So ito pong financial assistance na ito ay para sa preparation ng ating land title. However, meron po tayong makakasamang dalawa pang other local church na nakasabay natin na nag-aalos ng transfer ng land title. Kaya ang nag-grant lang po sa atin ay amounting to 26,000 pesos which is already approved. At palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ito po ay actually okay na po yung check. Supposedly dapat ibibigay na kahapon. Kaso nag-aantay pa for the cover letter from our conference minister. So, isasabay na lang daw po ang Brother Tom sa paghatid ng wider mission. So, coordinate na lang po tayo kung kailan para masabi ko sa kay DMB. So, yesterday din po kahapon, umattend po ang inyong lingkod as your newly elected chairperson. Kasama po ang ating head ng Board of Elders at the same time ang ating financial secretary. Umattend po kami ng Tri-Committee Orientation Seminar. Ito po ay ginawa sa Ellenwood Malati Church. So ano po yung Tri-Committee Orientation Seminar? It is related po sa Ministerial Formation Committee wherein diniscuss po dito yung tamang proseso o kung ano po yung pinaka-updated na processing kapag meron po tayong miyembro o gustong individual na gustong magpasto. So meron pong binuo ng mga committee which is yung Ministerial Formation Committee, Examination Committee, and Settlement Committee.
So, diniscuss din po dito at the same time yung pagkakaroon ng church worker calls committee. Yung ibang local church po kasi wala pa. So, mapalad po ang ating iglesia dahil meron na po tayo ng buo na committee for that. Pero, ine-encourage nila na magkaroon tayo ng sariling handbook. Yung handbook na ito is kind of na manual of operations. Meron po tayong manual operations sa local church natin na guidelines lang po natin para po sa ikakaayos ng iglesia. So yung conference po, ine-encourage nila na magkaroon tayo ng handbook guidelines para sa pastoral care at sa ating mga iba pang church workers. So, sino po yung isa sa mga involved dito? Unang-una na po ang ating Board of Elders. So, mas nababanggit po sila kahapon, kaya the conference is encouraging all of the local churches na magkaroon po ng pagpupulong ang Board of Elders, kasama po ang Church Workers Call Committee para po sa pagsasaayos ng guidelines na ito. Ang kagandahan lang po kasi sa ating iglesia, during last term of our previous pastor, nagkaroon na din po tayo ng manual of operation, which is may mga revision last meeting natin, and then for the presentation na approval pa ng congregation. Tapos, meron din po na ine-encourage din po nila na kung sino po yung mga individual na gustong pumasok ng seminary, kasi kulang po tayo sa pastor at mga diakonesa. At the same time, music workers. So sa mga may nais po na gustong pumasok sa seminary, ay makipag-ugnayan lang po sa ating pastor para po maisabi sa inyo yung tamang proseso. Kasi po, marami po siyang mga parts na process eh. Actually, maganda po yung discussion kahapon, nag-overtime po. Dahil may mga dinagdag sila ng mga examinations like behavioral, psychological, pero hindi naman din po yun yung magiging hadlang para sa mga sa ating pagpasok. So, ina-encourage po kung sino may gusto na pumasok sa pagpapasok. At bukod pa po dito, lahat naman po ng updates regarding sa concern ng ating iglesia, lahat po ay nasa group chat ng aming konsilyo. At kung may nais po kayong mga informasyon na nais na malaman, pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin o sa ating pastor. At patuloy pa rin po sa update din, na-forward na rin po ang ating request from the conference, ang ating endorsement sa mga kailangan natin na letter sa ating national. So ito po ay ang documents related to BIR ng UCCP at proof of na letter na we are under or entitled as a donee para po ay na may pakita na we are also part of the NGOs na qualified tayo as donee. So na-endorse na po ito ng conference sa ating national kay Bishop, addressing to Bishop Agpawa. So, inaantay na lang po natin dito at yung iba pa pong minor na lang naman po yung revision natin for the title, yung signatories na lang. Then, pupunta na po ang inyong lingkod sa ating BIR para po masettle na po yung mga documents na kailanganin. So, ang isa lang po na matinding hinihiling ng konsilyo, pati po na kasama na inyong lingkod, ang matinding panalangin po na maayos na natin ito at iba pa po mga pangangailangan ng ating iglesia. So, sa mga may nais pa po na gustong magbigay ng tulong, kasi isa rin po sa mga in-update sa atin ang salary matrix ng ating mga manggagawa. Actually, nakausap po ako kahapon, pero ang good thing din naman po ay na nakakaayon din naman tayo yung naibibigay natin sa ating manggagawa ay akma naman po sa matrix at council action ng ating konferensya. Pero isa rin po sa paanyaya na hindi po limit ang kadahilanan ng ating financial status. So isa ito po makahamon sa atin na kamustahin ang mga tithings natin kung ano na po ang status nito per individual o miyembro ng ating iglesia. Sa mga may nais pa po na may katalungan or
or may mga questions po kayo, pwede po kayo lumapit sa kanila ni Pastor. Salamat po. Good morning. Okay, sa Saturday, we will have our Children's Festival at the Philippine Christian University, Dasmariñas, Cavite. Aalis po ang mga bata dito alas 7 ng umaga, so we expect them, mga nanay, na dadalhin na ninyo yung mga bata dito before 7 p.m. a.m. 7 a.m. Ha? Ayan ang call time. So, dapat po, yung permit, binigay ko kay Elder Flory yesterday. Asan si Elder Flory? Wala. Binigay ko sa kanya, ipa-follow up ko na lang po later kung ilan na yung mga sasamang mga bata. So, ang ginagawa natin, if marami tayong mga bata na ina-expect from 6 to 12 years old, sana mapahiram tayo ng sasakyan ni Kapitana. Kasi si Thea, nakiusap kung pwede tayo humiram ng sasakyan. Ano nang balita doon, Thea? Wala kang reply. Yes, but hopefully we pray na sana mapahiram tayo ng sasakyan. Kung hindi naman po, tingnan natin kung anong gagawin natin paraan. Depende kasi sa mga bata. Kung konti lang naman yung mga bata at kasya naman sa sasakyan namin, dito na lang. Kung kasya. Kung hindi, maghahanap tayo. Panalangin po natin na makahanap po tayo at maging positive yung may Kapitana. Yung Kapitan natin dito. I forgot her name. Okay po. So, hanggang ano lang po yun hanggang alas 2 ng hapon. Kaya after that, travel time mo, sabihin mo 1 oras at kalahati, na-expect natin by 4 o'clock, nakauwi na yung mga bata sa bahay. Ano po? Sige po. So yung permit, huwag kalimutan, kayo po mga nanay dito, kung papayagan po ninyo, pakipirmahan po, bigay sa akin o kay Elder Flory mamaya. Okay po? May nakalimutan ba ako, Pastor? Wala naman. So, yun lang po. Salamat po. Mapagpalang umaga po, mga kapatid. Good morning! Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong buhay. Ang lakas po na pinagkaloob sa atin. At sumapit na po tayo sa unang linggo hanggang Setyembre. Merry Christmas! So, sumilip na si Sir Marichan, sa ating kalagitnaan. At kaugnay po ng ating pagdiriwang sa buong ito ang buwan ng Edukasyong Kristyana at Pangangalaga o Christian Education and Nurture Month. At nasa panahon pa rin po tayo ng Kingdom Time Season at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa nakaraang buwan sa Kanya pong patuloy na pag-iingat sa atin, paggabay, bibigay po ng lakas at inspirasyon upang makita po ang kahulugan ng gawain ng pagmimisyon. So, ang gawain po ng pagmimisyon ay all the time. Ng ating buhay bilang mga mananampalataya, kakibat po yan, nakambala po natin ang gawain ng pagmimisyon. At ganun din po, patuloy natin isama sa panalangin ang apo po ni Nanay Rosie. Si Nanay Rosie? Claudine, no? Si Claudine? Saan pa si Claudine yan? Pabiyahe ka na sa Thursday. Okay, so God bless sa iyo. Travel, kapatid. Ganun din po, ay pag-pray din natin si RJ. Tuloy na ba? Kailan? Tomorrow. Okay. Babalik na po siya pansamantala sa US. Kasi alam ko, babalik na naman siya dito Bakit kaya, Pabalik-balik na si RJ dito. At God bless on your trip, brother. And of course, welcome din po sa ilan nating mga panauhin. Actually, nandito po ang ating kapatid na Jerome at Fisha. At sama natin sila sa ating panalangin.
Sapagkat sa December 29, sila po ay mag-iisang dibdib na. Ano? Doon po sa kanilang local church sa UCCP, sa Ghana, sa Nueva Ecija. Okay? So medyo matagal pa naman. Ini-extend niya po yung panyaya sa atin. Ha? So medyo matagal pa naman. Pwede pa po tayo mag-prepare para dyan. Ha? So December 29 po ay nasaan tayo ng ating kapatid na Jerome at Tricia na ma-witness po yung kanilang pag-isang video. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. God bless sa inyo. Sa wakas, Jerome. Kala ko wala akong plano kay Tricia talaga. Okay. So how about RJ? Sige, so panalangin din natin yan, okay? At sa iba pang mga magkasintahan dito, lalo si Harvey, may plano na rin kaya, ano? Nadami, no? Nananahimik. Okay. So, tayo rin papasalamat din sa Panginoon sa patuloy po niya na pagpapaalala sa atin na kung ito po ay panahon upang tayo sama-samang mag-aral ng kanyang salita. Ano po? Yung salita po ng Panginoon, marami pong expression yan sa buhay at ministry ng Iglesia. So, patuloy po natin panalangin yung mga activities din ng ating CROs for this month. No? At naman po ay makita natin na may ambag po ang bawat isa sa ating paglaro. So, binabati rin po natin ang mga nagdiwang ng kanilang kaarawan noong mga Huwebes po, nagdiwang ng kanyang 60th birthday, ating patugot, Dr. Joey, belated happy birthday po sa iyo. At kahapon naman si Kia, 12th birthday. Tama po yun? 12 ka na. So, happy birthday sa iyo. Sino pa may nag-birthday this week? Within this week, sino nag-birthday pa? Aldrin! Si Aldrin! Okay, so belated happy birthday po sa inyong mga kapatid. Magpalala po kayo ng Panginoon. And advance happy birthday po sa ating mga kapatid na mag-deliver this coming week. Okay po, nung nakarang linggo din ay ating pong ginawa sa ating special council meeting. Na po, nagkaroon na ng Madam Chair. At batay po doon ay ating pong inayos yung mga bagay-bagay po ukol sa ating church pagpapatitulo po ng ating simbahan at iba pang mga immediate na mga gawain po natin. No? So isama ko natin sa panalangin yan at napapasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil kanya po pinoprovide ang mga pangangailangan po ng ating iglesia. Okay po. So meron po tayo ilang pang mga panahon first time na simpa ko dito. Hindi ko natin napapakilala ka. Meron bang bisita? Wala naman. Okay, wala naman akong nakikita. Sige po, meron naman tayo nakalimutan pa ng mga karagdagang pabalita. Ay, okay. Yung nakarang linggo po pala ay ibinalaw ang mga bata sa Pasay City Youth Home. So, napapasalamat po tayo sa ating Panginoon sa lahat po ng mga dumalo at nakibahagi po sa ating outreach ministry and sa ating po mga kapatid mula sa Fraternal Order of Eagles, no? Through kapatid na isa. And ano kasama nyo si Kuya Elizabeth. So, pagpalain po kayo ng Panginoon and we hope and we pray na this month makabalik po muli tayo, no? Sa Pasay City Youth Home. So, President Perry, salamat sa Panginoon at magaling na kayo, ha? So, meron pa ba tayo mga karagdagan pa? Okay. So, sulat po natin pala, kung na makalimutan, ito po ay galing sa Elinwood Malato Church. Sila po ay nag-iimbita sa September 20 ng kanila pong gawain na pinamagatan The Church in Music, Christ in Me. Ano po? Isa po itong concert na kanila pong choir. Ano po yung ating poster? At alas 5 po ito ng hapon. At ito po ay libre. Libre po ito. Punta po tayo doon. At ating po pakinggan ang musika. Natulad po ng
ilang mga choirs ng UCCP Elwood. Okay? So magkita-kita po tayo ng September 20, alas 5 ng hapon. Patapos po yan ng FLC, no? Ate Venus? Oo. So, ang ating din pong panalangin, nawa po ay maging magunga po ang concert nito. Ito po ay pamumunahan ng Elwood Chamber Orchestra, Elwood Psalm and Song, ano? At iba pa po mga individuals para po maging mas mabunga at maging masaya po ang konsyerto nito. So ipanalangin po natin ang katagumpayan ng gawain ito. At the same day mga kapatid, September 20, meron din po fundraising concert ang UCCP Real. No? So isama rin natin sila sa ating panalangin. Nawa po ay maging matagumpay po at maging mabunga yung kanilang fundraising concert. Ano? Nagagawin naman po doon sa Imus Sports Complex. Kaya lang sabay na sabay, no? 6 to 9 po yun. So, meron ko bang tanggap tayong tickets pala? Naki Ate Becca pala. 100 pesos po ang isang ticket. Okay, 10 ticket po yan. Okay, so, ano na lang po natin, ayusin na lang po natin at pagandaan at isama mo natin sila sa ating mga panalangin. Kung wala na po, ay tumayo po ang bawat isa bilang paggalang sa pagbasa ng ating banal na kasulatan. Nagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, Kabanata 8, versikulo 8 to 9 at 1. Paano nyo nasasabing marunong kayo? Dahil ba alam ninyo ang mga kausang ng Panginoon? Ang totoo, binago yun ng inyong mga guro. Mapapahiya ang mga nagsasabing sila ay marunong. Natatakot sila dahil bibihagin sila. Itinakwil nila ang mga salita ko. Gagawin ba nila ito? Kung talagang marunong sila. Bibigay ko sa iba ang mga asawa at mga bukirin nila. Sapagkat maging ang mga takila man, ang mga dupa ay pare-parehong naging sakim sa pera, pati na ang mga propeta at mga pari. Hindi nila sineseryoso ang paggamot ng sugat ng mga ngayon ko. Kahit nalubhana ang mga ito, ay sinasabi nila mabuti ang lahat kahit na hindi ito mabuti. Ikinakahiya ba nila ang mga ugali nilang kasuklang-suklang? Hindi, sapagkat wala na silang kahihiyan. Hindi nga namumula ang kanilang mukha sa kahihiyan. Kaya ako ang Panginoon ay nagsasabing papahamak sila katulad ng iba. Ibabagsak sila pagdating ng araw na parurusahan sila. Lubos ko silang bilikulin at sisirain ko ang mga bunga ng kanilang mga ubas at ibos. Pati ang mga dahon nito ay malalanta. Ang mga ibinigay ko sa kanila ay mawawala. Pagkatapos, sasabihin nila, ano pa ang hinihintay natin? Hindi kayo. Tumakas na tayo papunta sa mga napapatilang lunsod at doon na tayo mamatay. Sapagkat hinatulan ng taong na tayo mamatay ng Panginoon na ating Diyos. Parang binigyan niya tayo ng tubig na may lason para inumin dahil nagkasala tayo sa Kanya. Naghintay tayo ng kapayapaan pero walang dumating na kapayapaan. Naghintay tayo ng kabutihan pero takot ang dumating. Ang singhal ng kabayo ng mga kaaway ay naririnig mula sa daan. Sa mga
Halimhin pa lang ng mga kabayo nila. Nanginginig na ang buong lupain. Dumating sila para wasakin ang lupain ito at ang lahat ng narito. Ang mga lusot at ang lahat ng mamamayan dito. Sinabi ng Panginoon, makinig kayo, magpapadala ako ng mga kaaway na parang mga kamandag na ahas na hindi napapahaw ng kahit sino at tutuklawin nila kayo. Pagkatapos, sinabi ni Jeremias, hindi mapapawi ang kalungkutan ko. Nagdaramdam ang puso ko. Pakinggan niyo ang iyakan ng mga kababayan ko na naririnig sa buong lupain. Sinabi nila, wala na ba ang Panginoon sa Jerusalem? Wala na ba roon ang Diyos ng hari ng Jerusalem? Sumagot ang Panginoon, bakit niyo ako ginalit sa pamamagitan ng pagsamba niyo sa mga Diyos-Diyos ang walang matuhan? Sumagot ang mga tao, tapos na ang mga anihan. Tapos na rin ang tagaraw. Pero hindi pa kami naliligtas. Nagdaramdam ako dahil sa maranasang hirap ng mga kababayan ko. Nagduluksa ako at natitigilan. Wala na bang gamot sa bilyan? Wala na bang manggagamot doon? Bakit hindi gumagaling ang sugat ng mga kababayan ko? Kung balong sana ng tubig ang aking tulo at ang aking mga mata ay bukal ng luha, iiyak ako at araw at gabi para sa mga kababayan kong pinatay. Ang salita ng Diyos, kasalamatan ng Panginoon. Para po sa saging ng pagbasa mula sa awit, ang karunungan at kalinga ng Diyos. Panginoon, siniyasat mo ako at ilalang pinila. Nalaman niyo kung ako ay nakaupo o nakatayo. Kahit na kayo ay nasa malayo, nalalaman niyo ang lahat ng aking iniisip. Nakikita niyo ako habang ako'y nagpapahinga o nagtatrabaho. Ang lahat ng ginagawa ko ay nalalaman niyo. Panginoon, hindi pa man ako nagsasalita, ay alam niyo na ang aking sasabihin. Lagi ko kayong kasama at pinakalinan niyo ang sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Ang pagkakaalala niyo sa akin ay yun ay nakahangahan. Hindi ko kaya unawain. Kilala niyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin. Kayo ang humugis sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha niyo sa akin. Nalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Nakita niyo ang aking mga buto na ako'y hiling ng isip sa loob ng sinapupunan ng aking ina. Nakita niyo na ako, hindi mga siya. Ang inilanghang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa akla niyo, bago pa man nangyari. O Diyos, hindi ko lubos na maintindihan ang mga iniisip mo. Ito'y tunay na napakarami. Kung bibilang punto, mas marami pa kayo sa buhang. Sa aking pag-isip, ako'y nasa iyo pa rin. Ang salita ng Diyos, purihin natin ang Panginoon. Manatili po tayo nakatayo sa pagbasa sa aralin ng leksyonaryo mula sa Ebanghelyo ayon kay Lucas. Sa kabanata 14, versikulo 25 hanggang 33. Luke chapter 14, verses 25 to 33. Ang pagsunod sa Panginoon. Maraming tao ang sumunod kay Jesus sa paglalakbay niya puntang Jerusalem. Lumingon siya at sinabi sa kanila, ang sino mang nais sumunod sa akin, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging ang kanyang sarili ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin, ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang tao
na nagbabalak magtayo ng sanctuary. Una, iisipin muna niya kung magkano ang magagastos niya sa pagpapatayo at kung may sapat siyang perang gagastusin hanggang sa matapos ito. Sapagkat kung hindi ito gagawin, baka hanggang pundasyon lang ang maipagawa niya at hindi na maipatapos. Kaya, pagtatawanan siya na makakakita nito, sasabihin nila, nagpatayo ng bahay ang taong ito, pero hindi na kayang ipatapos. Katulad din ng isang hari na gusto makipagdigma sa kanyang kapwa-hari, dapat isipin muna niya kung makakayanan ng 10,000 sundalo niya ang 20,000 sundalo ng kanyang kaaway. At kung sa palagay niya hindi niya kaya, mapapadala na siya ng mga sugo para makipagkasundo bago dumating ang kanyang kaaway. Ganyan din ang gawin ninyo. Isipin muna ninyo mabuti ang pagsunod sa akin. Dahil kung hindi ninyo magagawang talikuran ng lahat ng nasa inyo, ay hindi kayo maaaring maging tagasunod ko. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. God of all you daily nurture, those who seek to follow you. You're not bound by any culture. You love rich and poor ones too. In an ever-changing season, may your churches welcome in every child of your creation, giving hope to all again. Before the world was known, He chose me to be His very own. He made me. Then let me choose my way. I choose to rule Who shall separate me from the love of God? Shall dreams or tomorrow can the need of food or earthly possessions, the dread of war or man's oppression, be all received? Victories are reward. Victories are reward. Through Jesus Christ our Lord.
Salamat po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng Stars Out. Tayo po ay sumapit na sa unang buwan o sa unang linggo sa buwan ng Setyembre. At patuloy natin pinapapasalamat sa Diyos ang pagsapit sa panibagong yugto ng ating buhay bilang individual at bilang isang iglesia. Natin pong sinasaalang-alang lagi ang kahulugan at kahalagahan ng gawain ng pagmimisyon. At tayo po ay sumapit din sa panibagong yugto at panahon na kung saan ay ating kong bibigyan ng pansin ang kahalagahan at kahulugan naman ng edukasyong Kristiyana at pangangalaga. Ang buwan ng edukasyong Kristiyana ay hindi lamang panahon na kung saan ay ating babalikan ang source ng wisdom o karunungan ng bawat mananampalataya. Ito yung ating kung banal na salita. Kundi kung paano natin mas lalong bibigyan ng kahulugan ng salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. At kung paano tayo sama-samang lumalago bilang isang iglesia, sapagkat ang sukatan ng paglago ng isang mananampalataya ay nakabatay sa ating din pong sama-samang pagtutulungan at pakikipagtuwang bilang magkakapatid. Tayo po'y sumadaling manalangin. Panginoon, ang inyong nawang banal na Espiritu muli ang mag-usap at manguna sa aming buhay. Nawa ang inyong salita ang magdulot upang kami ay magpatuloy sa inyong pinagkatiwalang gawain at misyon sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong nakaraang buwan po ay ating binigyan ng pansin ang tuon sa gawain ng pagmimisyon. At para sa atin, walang imposible sa Diyos. Every mission is possible. At tayo kong lahat ay mga misyonaryo. Kakambal na po ng ating katangian bilang mga mananampalataya ang gawain ng pagmimisyon. So, ang gawain po pala ng pagmimisyon ay hindi lamang sa buwan ng Agosto, kundi sa araw-araw po nating pamumuhay. At nakita po natin na ang gawain ng pagmimisyon ay dapat nakaugat sa salita ng Diyos. At ito rin po ang nais nating bigyan ng pansin sa umagang ito. Na ang pasimula na pagdiriwang ng edukasyong Kristiyana at pangangalaga ay nakaugat sa salita ng ating Diyos. Sapagkat ito po ang ating pundasyon. Ito po ang batayan ng ating pananampalataya at kung paano po tayo magpapahayag at magpapadama ng pag-ibig na ating tinanggap mula sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So bago ito ay ating pong binasa mula po sa Ebanghelyo ni Lucas ang isang talata na kung saan ay pinapaalala sa atin ng ating Panginoon sa Kristo ang kahalagahan ng pagsunod. Pag tayo po ay sumusunod, meron muna tayong dapat sampalataya na ginagawa. Instruction sa kanila dapat sumunod no? Ginawa ng isang bata, hindi niya sinunod yung nasa unahan niya. Kasi para sa kanya, parang hindi yata tama yung ginagawa sa atin. Nangangahulugan ng pagsunod ay hindi po nakabatay sa kung sino, o kung ano ang nais pagawa sa atin ng ating kapwa, kundi babaling po tayo sa tunay na dahilan ng ating pagsunod, ang ating Panginoong sa Kristo. So dinapaklas po natin yung fans club sa loob ng church. Alam niyo, minsan may fans club sa loob ng simbahan. At gusto ko pong i-remind sa inyo mga kapatid na bagaman kami po instrumental at kasangkapan ng Panginoon upang manguna sa inyo, may makikita at makikita pa rin kayong kapalpakan at kahinaan sa amin bilang mga magagawa. Kaya huwag niyo humitoon ng aming inyong pagsunod dahil lamang kay Pastor. O kaya sa ating council chair. Kasi pag may nakita kayong mali sa amin at kahinaan namin, baka maka-apekto ito sa inyong pananampalataya. Minsan yung ganong idolatry natin ay, si Pastor, paborito ko yan dahil ganito siya, ganyan siya. Paano pag may nakita kayong mali sa amin?
di pagsak na pala pananampalataya nyo. So dapat ituon po natin ang ating mga atensyon. Hindi sa amin, kundi sa ating Panginoong sa Kristo. Sapagkat siya po ang ating sinusundan dito, hindi lang po si Pastor Henry. O yung mga nakaraang pastor dito. O yung mga nakaraang council chair o ang ating kapatid na Thea. Kundi ang ating Panginoong Jesus. At kapag nag-focus po tayo sa tunay na dahilan ng ating pagsunod, hindi ho tayo matitisod basta-basta. Hindi ho tayo basta-basta manghihina. At maalis po sa atin yung diwa ng comparison o paghahalin tulad. Ano kasi lagi po ang ating tendency, no? Bakit si Pastor Gento ganyan? Bakit yung council chairperson na ganito dati yan? Hindi naman ganun dati. So, inaalis po natin ang pamantayan ng tao at sa halip, binibigyan po natin ng pamantayan na ating sinusundan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. So, si Jesus ang example. Pangalawa po, ating po binigyan ng pansin ng aming Panginoon Jesus yung pagpapasya sa pagitan ng mga importante at mahal mo sa buhay o siya. Hindi naman sa sinasabi ng ating Panginoon na mamili ka. Magulang mo o ako. Asawa mo o ako. Anak mo o ako. Hindi po gano'n ang nais ng ating Panginoon. Ang gusto lang niya pong bigyan ng pagpapaalala sa atin, bigyan mo ako ng panahon sa buhay mo. Of course, children are a gift from God. Alam nyo, yung mga anak po natin, wag mo nating tingnan burden yan sa atin. Yan po ay biyaya ng Diyos. Alam nyo, may kaibigan po ako, pumunta pa sila ng Singapore. Para lang ang tawag sa processing na yan? Oo, para magkaanak. Yan. Milong piso po ang kanilang ginastos para lamang magkaroon ng anak. Hindi na ako dumaan doon sa sinapupunan ng ina. Pinag-combine na lang yung kanilang mga similya. Imagine that, mga kapatid. Totoo pala yun, kala ko sa pelikula lang. Kaya nagkakalokohan doon sa baryo. Sabi ko sa baryo, doon sa baryo, magkasama na ng isang gabi, kinabukasan, may anak na agad, no? Madaling mga anak ang mga Pilipinong iba talaga Sunod-sunod pa. Yung couple na po yun, talagang hirap na hirap sila magkaroon ng anak. Kaya nung bininyagan po yun at pinanganak, talagang pinatawag niya ako. Pinag-pray ko namin at pinapasalamat sa Panginoon. Imagine, ganun sila kahirap mag-anak. And may ibang mga magulang, hindi naman lahat ng mga magulang, may ibang mga magulang, parang ang bigat-bigat ng kalooban sa kanila pag nagkaroon na naman ng anak. Para sa ating mga kapatid, ang mga biyaya ng Diyos ay hindi lamang nakikita sa mga material na bagay sa mundo nito. Hindi po sukatan yun. Kung anong meron po tayo na ibinigay at pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ipagpasalamat natin at i-appreciate. At kasama po dyan ang ating pamilya, ang ating mga anak, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid. At bahagi po sila ng ating ministeryo. Ito po kasi ang misconception natin sa ministry. Gagawa tayo ng gawain o maglalaan tayo ng oras para sa iba. Okay naman po yun. Yan po ay talagang basic na mission sa evangelism. Pero wag na wag po natin iiwanan ang ating kagyat na pamilya. Hindi po pwedeng magsalubong o kaya magkaroon ng conflict ang ating pananampalataya sa ating mga kagyat na pamilya. Hindi tayo pwede magpatotoo. Sabihin natin, tayo po ay nasa Panginoon, pero kaaway natin yung kapatid natin. And the worst, kaaway natin yung asawa natin. Mag-away man tayo, magkasundulan.
nasisimula po ang paglago at pagsunod sa Panginoon sa loob ng ating tahanan. Huwag na huwag po natin kakalimutan yan. Ngayon, tayo po ay binigyan din ng halimbawa ng ating Panginoon Jesus. Sa kung paano sumunod sa Kanya ay kinakailangan merong perspektibo. Pag sinabi mo natin perspektibo, long-term na plano, may ini-envision ka. Ano ba ang gusto mong mangyari sa iyong paglago bilang mga mananampalataya? Dito po, ikitumpara niya isang sumusunod sa Kanya na dapat daw po hindi lang puro plano. O kaya merong initial plans lang. Ano po yung sabi niya dito? Dapat hindi lang daw po pundasyon. Dapat nagpapatuloy. At sa paggawa po ng plano, meron tayong kagyat at matagalang plano. Pero tandaan po natin mga kapatid na ang plano ng tao, kung hindi kalooban ng Diyos, hindi rin mangyayari. Naranasan niyo na rin po ba yun mga kapatid? Nasa tuwing nagpaplano po tayo, parang hindi mangyari. Kasi hindi nais at kalooban ng Diyos para sa atin. Kung kaya, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon na sa ating pagpaplano, ikinukonsulta natin at ipinagkakatiwala sa Diyos ang execution. Sa Kanya, tayo hihingi pa rin ng gabay at pangunguna. At alam naman po natin sa panahon ito, usap-usapan na ang nangyayaring katiwalian sa ating pamahalaan. Matagal na pong nangyayari ito. At gusto ko lang pong paalalahanan na hindi lamang po ang mga nasa kapangyarihan sa ating pamahalaan ang maaaring matukso sa ganitong uri ng korupsyon. Maging tayo rin bilang mga mananampalataya, prone na prone po tayo sa ganitong uri ng mga hamon. Especially po ang ating mga church leaders. Sad to say, may mga transaction po ang ating iglesia na questionable. At hindi nila maipakita ang tamang proseso ng accountability. Kaya gusto ko rin pong ipaalala mga kapatid na tayo bilang sa iglesia, meron tayong pananagutan upang maging katiwa-tiwala sa mata ng ating mga kapatid. Lalo higit sa usapin ng tinatawag po natin pagiging mabuting katiwala ng lahat ng bagay sa mundo. Sa ating pong pagharap sa panibagong yugto ng buwang ito, mga kapatid, pinapaalalanan tayo ng ating Panginoong Jesus na ating ipagkatiwala sa Kanyang lahat. At tayo ay Kanyang kinakasangkapan upang maging bahagi ng pagbubuo ng isang komunidad na ating pong kinikilala na si Jesus ang Panginoon at ulo ng iglesia nito. At kapag tayo po'y muling bumaling sa tunay na dahilan ng ating paglilingkod, anuman ang ating sapitin sa buhay, mananatili tayong magkakasama at nagpapatuloy sa ministeryo na Kanya pinagkatiwala sa atin. Ipagpasalamat po natin sa Diyos na tayong lahat ay Kanyang pinapaalalahanan upang maging mabuting katiwala ng ugnayan at relasyon natin pong pinagdiriwang sa umagang ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ating paghahanap ng mga alay, mga ikapong at mga pangako, pinapaalala sa ating musulman. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos
na siyang lumikha ng mga bagay sa langit at nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba ang anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Gawin natin ngayon ang masayang pagkapalo bukal ng buhay at karunungan, ipagpasalamat kami sa iyo sa patuloy na paghahanyaya sa amin na makibahagi sa pagtatatag ng iyong paghahari. Salamat sa pag-aasik sa namin ng mga bilhin ng iyong takdiran at nalasakit, kaya naman nakakatulong kami sa kainan ng aming kapwa. Ngayon din ay ipagpasalamat kami sa iyong magandang loob na nagbibigay sa amin ng inspirasyon na patuloy na magkaloob at maging bukas palad sa inyong iglesia at kapwa. Sumangkalan, baba kami sa autoridad at sa pagkakaroon mo. Amen.
Mga kapatid sa Panginoon, tayo ngayon ay nakakatipon upang makisa sa ating Panginoon sa Kristo. Ang Evangelista si San Lucas ay nagulat na nung gabi sa unang araw ng Sanlinggo, ng araw ng si Jesus ay nabuhay na maguli buwan sa mga patay. Siya ay nasa mesang kasalo ng kanyang mga lagay. Lumapot siya ng tinapay at inagaso ito at ibinigay sa kanila. At ang kanilang mga mata ay nabuksan at nakilala nila si Jesus. Mga minamahal, ito ang may kagalakang kalipunan ng pamayanan ng Diyos. Magbuhat sa ilaga at timog sa silangan at kanluran ay nagkakatipon ang lahat sa lulag ng Panginoon upang sa diwa ng kapakumbabaan ay salo-salo nating gunitain si Jesus. Tayo ay manalangin. May bigyan namin Ama, nawa ang Panginoon Yesu Kristo na itakila at katastasang saserdote ay makapiling namin tulad nung siya ay kasama ng kanyang mga lagay. At mahayag nawa siya sa amin sa pagpiraso namin ng tinapay at pagpapahagi sa saro. Sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian, kasama ng iyong anak na aming Panginoon at ng banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang tinapay nito na ating pinagpira-piraso ay sagisag ng ating pakikisa sa katawan ni Jesus. Ang saro nito na bagong tipan na ating pinagpapala ay sagisag ng pakikisa sa dugo ni Jesus. Ito ang aral ng kasulatan na tinuturo sa atin samantalang sila'y kumakain. Dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso ito at ibinigay sa mga laban. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. At hinawakan niya ang saro at kanyang sinabi, magpasalamat sa Diyos at uminom kayo lahat nito, sapagkat ito ang dugo ng tipan ng aking dugo na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapakaruan ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom itong alak mula sa upas hanggang sa araw na bagong alak ay iinumin kung kasalo kayo sa kaharian ng ating Ama. At ngayon, mga kapatid, sa Panginoong Kristo, aking ibinibigay sa inyo ang tinapay at ang alak na siyang sabisan ng katawan at dugo ni Jesus. At pakikisa naman natin kasama ang ating mga kapatid sa buong daigdig sa kanyang ministeryo. Ang lahat niya ay naniyahan magsilulog sa dundangan ng ating Panginoon. Muli po natin awitin and let us break bread together. Let us drink wine together on our knees, on our knees. Let us drink wine together on our knees. When I fall on my knees, with my face to the rising sun, oh Lord, have mercy on me. Let us praise God together on our knees. Let us praise God
When I fall on my knees, with my face to the rising sun, oh Lord, have mercy on me. Ang wika ng ating Panginoon, maniwala kayo sa akin, ako'y sumasama. At ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyo maniwala sa akin, sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawa. Tayo po ay nanangin. Aming Diyos na magpangilihan sa lahat. Magpalain ang bawat isa sa amin na tumulak na mga elemento ito ng pagpapala. Isang paalala sa amin ang inyong paghirap sa krus ng Kalbaryo at ang kapatawaran mo sa aming mga kasalanan. Nawa ko yun ay naging katanggap-tanggap kami sa iyo. Sa pamamagitan ng mga elemento ito, ay inaalala namin na kami ay dapat patuloy na magpala hindi lamang para sa aming sarili, hindi para sa ibang tao. Pagpalain mo kami, Panginoon, at salamat sa iyong kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
God of three and one, and His grace will union with us just as His born. Oh, happy ones and holy, as Jesus makes that free. Like and the meek and lowly, many eternally. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat ng aming pong kagalakan muli na magkatipon at magkasama sa inyong banal na tahanan upang kami sama-sama ang manalangin, aral ng inyong banal na salita, mag-awitan, magpumustahan, magbukulod bilang magkakapatid, at mag-alalayan sa mga panahon na kami ay lumarating sa mga hamon ng buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito na inyong pinagkaloob. At ito po'y aming kinikilala na mula sa inyo. Isang pagpapala na kailanman na hindi maaaring tumpasan ng anumang material na bagay sa mundo nito. Na hindi kailanman maaaring tapatan ng mga pansamantala sa mundo nito. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na hindi pinaunawa sa amin na ang aming pagsunod ay dapat lamang na uukol sa inyo. Kayo ang tunay na dahilan ng aming paglilingkod, ng aming pagsunod, at pagiging kabahagi ng iglesia ito. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami naukol lamang sa mga kalakasan ng aming kapwa. At kung kami man ay nakakita ng mga kahinaan, tulad ng aming mga kapatid, kami ay madaling manghina sa aming paglilingkod. O kaya, Panginoon, hindi paunawa sa mga oras na ito na dapat namin ituon ang aming mga puso't isipan at mga buhay patungo sa inyo na siyang tunay na dahilan ng aming paglilingkod at magiging dahilan ng aming paglilingkod pa sa mga susunod na taon. Panginoon, namin din ipinagpapasalamat ang aming mga mahal sa buhay, ang aming pamilya, ang aming mga kaibigan, ang bawat isa, Panginoon, na mayroong bahagi sa aming paglaro at pag-unlad bilang mga mananampalataya. At salamat din, Panginoon, dahil hindi yung pinapaunawa sa amin na kailanman hindi magiging pabigat ang aming pamilya o ang aming mga mahal sa buhay sa pagpapatuloy ng aming gawain at ministeryo. Hindi nga, Panginoon, na nasisimula ang aming paglaro at pag-unlad sa loob ng aming tahanan. O kaya, Panginoon, ang pundasyon nawa ng aming ding paglago at pag-unlad ay ang aming kabiyak na sampahayan. At susundan ito ng inyong sampahayan ang komunidad na inyong itinatag sa dakong ito ng UCCP Pasay. At sa aming kabiyak na komunidad na kinabibilangan sa dakong ito. Panginoon, napakarami pa po namin dapat gawin at din sa mga pinatatiwala ninyo sa amin. Aming inaalala, Panginoon, ang iba pa naming mga kapatiran na matagal namin hindi nakakasama sa gawain ng pagsamba. Pinapadalangin namin sila, O Diyos, at patuloy ninawang ingatan at ilayo sa anumang tiyak na kapahamakan. Dalangin namin ang maayos na paglalakbay ng aming kapatid na Claudine sa darating na Huwebes. Nawa, Panginoon, ay maging mabunga rin ang kanyang pagpunta doon sa ibayong dagat upang maging kasangkapan siya ng paglago at pag-unlad ng kanyang pamilya. Layunin po siya sa anong kapamakan at patuloy niya sikapin, Panginoon, na gawin ang kanyang paghahanap buhay na may pagtitiwala at na may pananampalataya sa inyo. Dalayan rin, Panginoon, ang maayos na paglalakbay ng aming kapatid na RJ sa araw ng bukas sa kanyang pagbabalik sa Estados Unidos. Panginoon, salamat sa kanyang patuloy na pakikiisa sa iglesia nito at sa kanyang patuloy din na pagdadangis na maisaayos ang kanyang pamumuhay. Dalayan ko po, Panginoon, ang tibayong lakas, kanunuan at inspirasyon ang magbigay
sa aming kapatid na RJ. Salamat din po sa inyong mga anak na nagdiwang ng kanilang kaarawan, kay Ian, kay Aldrin, sa aming kapatid na Joey, sa nakalipas na mga araw. At kami din nagpapasalamat, Panginoon, ng inyong mga anak at lingkod na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa mga susunod na araw. Ang panibagong buhay, ang panibagong ito na inyong pinagalaw, Panginoon, ay sapat na upang kayo ay aming papurihan at kasalayatan. Panginoon, namin din dinadalangin ang nalalapit na Children's Festival ng mga bata sa buong Roland Cavite South Manila Conference sa darating na Sabado. Nawa, Panginoon, ay inahawag ninyo ang aming mga pangangailangan, at higit po, partikular po ang sasakyan na aming gagamitin, Panginoon. Kaya nawa kayo ang aming pinagkakatiwalaan, Panginoon, na siya magdudulot upang makarating ng ligtas at maayos ang mga bata sa naturang buwan. Ganun din pangunahan ninyo ang CEM Committee, ang mga Sunday School teachers, at sa bawat Bible study leaders na magiging tagapanguna sa buong ito. Ang karunungan mula sa inyo, Panginoon, ang manan sa amin. At patuloy namin tagapin ang kaalaman at karunungan na nagmumula sa inyo sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Panginoon, ganun din sa aming kapatid na Jerome at Tricia, sa kanilang paghahanda, sa kanilang nalalapit na pag-isang dibdib, ay amin din dinadalangin, Panginoon, unang-una ang kanilang kaligtasan sa araw-araw. Ang kanilang mga pangangailangan, O Diyos, at lalo din, Panginoon, ang paghahanda rin sa kanilang mga puso, na kanilang susungin ang panibagong yugto ng kanilang buhay, at ipagkatiwala nila sa inyo, Panginoon, ang lahat. Sapagkat kayo, Diyos, kailanman ay hindi magpapabaya, at kailanman ay hindi ninyo iiwanan ang inyong mga anak at ang mga lingkod. Sa aming po pasamantalang pag-iwalay sa oras dito, Panginoon, natin niyo rin po kami sa buong maghapon. At sa araw ng bukas, ang panibagong buhay at lakas at katatalang mula sa inyo ang patuloy na sumunod. Ito po ang aming pagsamang panalangin ng aming pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Nawa sa ating paghahayo ay padaluin ng Diyos ang bukal ng karunungan na siyang tutustos at manangalaga sa ating mga kaluluwa. Ang Panginoon ay gawin tayong marunong at ipagkaloob na matamasa natin ng isang taas ng kasaganahan at katatagan sa pangunawa at kalinga. At ang Espiritu Santo ay patnubayan tayo ng karunungan sa ating pananalita, pagpapasya at mga pagkilos. Ang masaganang pagpapala nawa ay sumating lahat habang sama-sama tayo naglilingkod sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Diwang Patnubay. Amen.